Hello Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. All genders, ito yung reading nyo para sa March 5 to 15. Ano yung mga dapat mong malaman. Pero kung kailan man makarating sa'yo itong reading na to, kahit lumipas yung petsa sa title, to ay timeless reading na makagaya ng lahat ng readings ko. Okay? Kung kailan makarating sa inyo to, yun yung perfect timing na ma-receive nyo yung mga messages na nandito. Kamusta ka, Leo? Comment mo naman dyan sa ibaba. No? What city are you? Or kamusta ka ngayon? Tagal ka na ba rito sa akin? Or bago? Yan. Kung bago ka, don't forget to subscribe sa YouTube channel ko. Pa-follow na rin yung aking FB page kung hindi ka pa naka-follow doon. Make sure lang na yung legit na Purple Teen FB page yung mapuntahan mo. Yung Meta Verified may blue check. Kapag wala pong check yung Purple Teen, hindi po ako yun. Especially Leo, ito, red flags. Kapag nauuna siyang mag-chat, mag-message sa iyo, kapag in-add friend ka, yun yung mga fake na Purple Teen. Okay? So, alam nyo na ha. Kung gusto niyo maka-avail ng mga exclusive perks, products, or services ko, ay mag-avail kayo ng subscription sa aking FB page. Kayo po mismo mag-PM kung gusto niyo mag-inquire. So, ano yung recent past mo? Six of Swords. Ooh, reversed. Oh, hanggang ngayon, pwedeng hindi ka pa nakakahanap ng better, Leo. Oo. Or pwedeng hindi ka pa totally nakatawid, nakaalis dyan. Situation na yan, relationship man yan, or place. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakakahanap ng better na destination or lilipatan. Whether partnership ito, situation, career, or lugar, kagaya nga ng sinasabi ko. Ano yung present energy? Queen of Swords. So, strong energy ng air signs, Leo. Gemini, Libra, Aquarius, hindi ka pa rin ba totally nakabubuan dito sa person na to? Hindi ka pa rin ba nakahanap ng better na ipapalit mo dito kay air sign? Kung hindi alam yung air sign, Gemini, Libra, Aquarius, no? Pero nakikita ko dito sa present background mo, situation mo, nandito pa rin yung energy ng air sign. Dito pa rin siya sa lingering pa rin, existing pa rin siya dito sa present mo, yung energy ni air sign. What's next or in the near future? Four of Pentacles. Okay, eventually, bibigay din. Sinong bibigay? Ikaw ba, Leo? Eventually, bibigay ka na rin or magle-let go ka na rin. Yun naman yung indication ni Four of Pentacles mo. Okay, so okay, pagbigyan natin, nandito pa si air sign sa present energy mo, situation mo. Pero sa near future or sa mga susunod, eventually, i-give up mo na rin to eh. Bibitiwan mo na rin ito. Kakawalan mo na rin yan. Kung ano man yan. Tao man yan, bagay or situation. Ano yung best approach mo ba dapat? Five of Wands. Oh, Five of Wands. Ooh. Ang ibig sabihin dito, Leo, career man ito, tao, situation, may mga kompetensya ka eh. Pero may edge ka rito. Ibig sabihin may laban ka rito. Kung kompetensya lang, o halimbawa may karibal ka sa negosyo yan, sa career, sa love life, ibig sabihin, kung dito rin lang naman sa mga kakompetensya mo, kaagaw mo, kalaban mo, peers mo, may advantage ka. Yun yung ibig ko sabihin. In career man ito, in love life, in business. Sabi ko nga may edge ka eh. May plus factor ka rito, may advantage ka. May lamang ka rito. Okay? O yun daw, gamitin mo yun. Sabi ng best approach card mo. O, diba? Nasa sa'yo naman yan, choice mo pa rin. Pero kung dinadoubt mo yung situation mo, yung sarili mo, ibig sabihin may laban ka dyan. Kung tutuusin, may advantage ka doon sa mga kakompetensya mo.
Okay? Just in case na hindi mo alam yon. Kaya ngayon yung edge mo rito. Yun yung best approach mo dyan. Okay? Ano yung challenge na pwede mo kaharapin? Gemini. Strong energy ng Gemini. Ano ba yan, Leo? Sa umpisa pa lang, air signs. Six of Swords. Queen of Swords, air signs. Four of Pentacles, earth signs. Five of Wands, fire, Aries, Leo, Sag. Tapos lumitaw na naman sa challenge mo is si Gemini ito, specific to. O, may mga ibang air signs dito pero parang specific si Gemini. Siya talaga yung challenge mo eh. Kung tao to. Si Gemini talaga. Baka si Gemini yung kryptonite mo. Hindi mo rin siya kayang tiisin. Or siya talaga yung, pwedeng siya talaga yung sagabal sa path mo. Siya talaga yung problema mo. Kasi siya yung challenge mo eh. O baka sobrang attractive niya kung romantic yan. Kasi may mga kompetensya ka, pero kagaya nga ng sabi ko, mukhang may laban ka dyan. May plus ka, may advantage ka doon sa mga kompetensya mo. Baka, ang problema mo kasi talaga si Gemini, kasi marami kang kaagaw sa kanya. So, nakikita ko rito, kung person yan, yun nga, si Gemini. Baka marami siyang ine-entertain or maraming gustong sumulot kay Gemini. Marami kang kaagaw kay Gemini. Pero kung hindi naman person yan, ang ibig sabihin nito is, ang challenge mo is, sino or alin yung pipiliin mo? Kasi the lover's card is major decision or choice. Yun. Anin yung mas love mo? Pwedeng yun yung problema mo or challenge mo eh. Whether ang pinag-uusapan natin dito ay career mo o love life mo, alin ang mas pipiliin mo ba? Yun ang conflict sa'yo. Yun ang problema mo ngayon, Gemini, challenge mo. Ay, Gemini tuloy. Leo, labas na kalabas kasi si Gemini eh. Kaloka. So yun, challenge mo rito eh, alin ba yung mas matimbang sa'yo? Alin yung mas love mo? Sitwasyon, bagay, o tao man yung pinag-uusapan dyan. Diyan ka mahihirapan. Okay? Ano yung pinaka-outcome? Pinaka-outcome, Leo, base sa period na ito, sa time frame na ito, saan pupunta ang mga bagay na yan? Ano yung magiging direction or outcome? The Priestess. Ano yung outcome, Leo? Feel ko mako-confuse ka pa rin. Feeling ko mahihirapan ka pa rin mamili, mag-decide. Kasi ang Priestess Reversed is a sign na hindi ka nakikinig sa intuition mo. So, paano mo i-avoid ito? Gamitin mo na lang yung intuition mo, Leo, para ramdaman mo na lang mabuting situation. O, kasi ang feel ko lang dito, pwedeng magiging trapped ka doon, mas stuck ka doon sa situation na hindi ka makapili, makadecide. Kaya nga siguro, parang ang nakikita ko rito, outcome mo, eh mukhang mananatili ka pa rin yan sa situation na yan. Hindi mo pa rin kasi alam kung ano ba talaga pipiliin mo. Alin ba talaga yung mas love mo rito sa bagay na to, situation na to, or tao na to. So, parang ang sinasabi ng Priestess Reverse sa'yo, yun yung maaaring magiging direksyon na itong mga bagay na ito. Doon ka patungo. Okay, so trust your intuition na lang, Leo. Okay, by the way, Leo, don't forget to subscribe sa aking YouTube channel kung bago ka. Pa-follow na rin sa aking official FB page, Purple Team Meta Verified, may check sa dulo. Okay, at kung gusto mo mag-inquire about subscription para maka-avail ka ng exclusive perks product services, mag-PM ka doon sa official FB page ko. Yan. Ay, naano ko na pala ito, nabasa ko. Okay. Ang isa pa pala dito, Leo, wag mo i-keep sa sarili mo yung tunay na nararamdaman mo. Maging authentic ka. Anong dinidikta ng puso mo? Anong dinidikta ng intuition mo? Maging ano ka, transparent ka. Wag mo i-keep. Or yun yung gawin mong compass.
Yun yung gawin mong gamitin mo sa pagde-decide mo. Okay? It could be your heart, your intuition. No filter, ayan oh. Oh, kakasabi ko lang, Leo. Kung meron kumakabog-kabog dyan sa dibdib mo, sa isip mo, deep inside your heart, sabihin mo without filter. Huwag mo nang itago-tago yan, mapapanis lang yan, char. Speak your truth. Sabihin mo talaga how you really feel, maging honest ka, maging prangka ka, maging authentic ka. Yun yung sinasabi nitong dalawang card mo. By the way, kasi yung patutunguhan mo yung outcome mo eh. Kaya yan nga yung sagot, di ba? Blind date, Leo, ano to? May bago ka na naman bang ka-date? Or meron ka mamimit na naman na bago? Oh, yan na naman. Meron ka na namang makikilala or ipapakilala. Possible na naman na romantic chorba mo yan. Ano pa? On read. Ay, ignored messages. Oh, meron daw ditong naghihintay ng reply, naghihintay na ma-seen mode yung mga chat niya, messages niya. Umaasa tong person na to, whether ikaw to ang tinutukoy ng baraha o yung person na kadil mo, hindi ko kontrolado yan. Itong person na to, pwede ini-ignore na nga yung mga messages niya hanggang ngayon para pa rin siya nga na iniisip niya, baka busy lang yung person, ganun. Whether ikaw yan o yung person, ha? Ang weird naman nun kung last year pa yun, Leo. Halimbawa, kung ikaw man yung naghihintay na ma-scene mode dyan, Diyos ko, tagal-tagal na mga ilang months na kaya yun. Bala ka, di ba? Kung ikaw yan. O kung ikaw man yan na hindi mo sinisin mode, pwedeng ikaw yun. Pwedeng magkabaliktaran yung mga energies. Sugar-coated, sweet but deceptive. Oh! So, wag ka masyadong ma-fall sa mga sweetness, Leo. Yung iba matamis lang sa labas, matamis sa itsura, pero pag natikman mo na yung loob, mapait pala. Char. Basta kung ano man ito, person man tong kadil mo, o mga deals, too good to be true, alam natin pag too good to be true, may something na something fishy. Oh, energy vampire. Oh, maaaring tweetams tong person na to, pero deep inside, nakakaano pala siya, nakaka-drain ng energy. Oh, whether ito ay person na nakakonect mo, romantic, or mga person na nakakahalubilo mo, protect your energy at hindi kailangan lahat ng mga tao na yan pagbigyan mo kasi madedrain ka. Especially yung mga energy vampire. Siyempre yung mga good, wag mo idamay. No, alam mo naman siguro kung sino yung mga energy vampire sa paligid mo, di ba? Hopeless romantic. Whew, ito yung umaasa sa happily ever after. Ito yung mga taong nagde-daydream, constantly waiting. Oh, sino to? Pwedeng ikaw to, o pwedeng yung energy ng person mo to, kung sino man yung pinapatungkulan ng baraha. Kung hindi ikaw yan, Leo, meron pa rin person dito na daydreaming about you, waiting, hoping na, alam mo yon, magkaroon ng continuation yung love story ninyo. It could be your energy or yung energy ni person mo. Take only what resonates. Romantic pa rin itong person na ito Nag-iisip pa rin siya ng mga romantic outcomes ninyong dalawa. Okay? Oh, I like you. O meron nga yatang nagkakagusto sa'yo. Meron ditong connection. Kasi nga parang may blind date, may makikilala ka or ipapakilala sa'yo. Merong mga person na mag-flirt sa'yo, mag-i-express or magpaparamdam na type ka rin nila. Type or yun. Whether type nyo pareho yung isa't isa or sila lang yung nakaka-type sa'yo pero yun, mafe-feel mo. Mag-i-express or mahahalata mo na type ka rin yung person na yan or type ka niya kung siya lang yung nagkaka-type sa'yo. Meron na talagang mga endings dito, Leo. Tingin ko may mga bibitiwan ka na talagang romantic connection.
let go. Pero itong ending na to, meron ding new beginnings. Okay? May new beginnings na kasunod. Yun na nga kasi parang may nami-meet kang new, makaka-date kang bago at meron na namang mga attraction dito. Ouch! Betrayal. Leo. Pwede ka maka-experience ng betrayal kung mangyayari pa lang to. Hindi ko control dito kung mangyayari pa lang o nangyayari na, ha? So, ang feeling ko rito, kung may kakonect ka at hindi pa nangyayari yan, maaaring i-betray ka talaga netong person na to at broken heart ka at yung connection na yan is magli-lead to ending. Kaya nga meron ding darating sa yung bagong person. Okay, kaya mo nga siguro talaga i-let go na yan kasi siguro mangyayari yung ibibetray ka niya. Siguro yun yung pinakamasakit para sa'yo. Kaya it's kahit siguro mahal mo pa yung person na yan, magde-decide ka na i-let go na lang, i-cut off mo na lang, bitiwan mo na lang yan kung binitray ka niya. Pero kasi parang sinasabi dito is karmic connection mo daw yan. Oo. Pwedeng talagang pagtatagpuin kayo nitong person na to para matutunan itong mga karmic lessons na dapat mong pagdaanan. Oo. Kaya magiging painful yan eh. Kaya magkakaroon ng betrayal and eventually ending. Pero merong new beginning na darating sa'yo, which is pwedeng new person nga na nakikita ko na magkakaroon ng attraction. Oo. Okay. Healing heart, oo. So, yun na nga. Kahit gaano mo kamahal yan, yung feeling ko yung air sign yan eh. Si air sign, alin man dun sa mga air sign, pero lumitaw strong energy ng Gemini. Alam mo yun, itong tao na to, minahal mo siya, or maaaring mahal mo pa rin siya, pero sobrang nasaktan ka nga kasi dahil sa gagawin niyang betrayal sa'yo, kaya kayo nagkaroon na ng ending. And eventually, magde-decide ka. Pero alam mo yun, despite sa ginawa niya sa'yo, pwedeng hindi na rin naman magbabago yung pagmamahal mo sa kanya, kaya lang, hindi mo na siya hindi mo mapapatawad yung betrayal niya. Or kahit sabihin nating mapatawad mo pa yung betrayal na ginawa niya, hindi mo na rin i-allow na masaktan ka uli or lokohin ka pa or bumalik pa dito sa person na to. Kasi ang nakikita ko, mas magpo-focus ka na lang sa sa healing at i-free mo na yung sarili mo sa ganitong klaseng toxic love kahit gaano mo siya kamahal. Godspeed, Babush Leo.